Tiniyak naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang suporta para sa madaliang pagtatamo ng kapayapaan sa Mindanao. Inihag ito ng senador sa kanyang pagbisita sa Davao City. Ang ulat mula sa aming kasamang si Vicky de Guzman ng PTV Davao. Ang taong 2016 na sinasabing malilikha na ang Bangsamoro o ang pagsasagawa ng napag-uusapang framework agreements ay matagal pa. Ito ang sabi ng Senate Minority Floor Leader na si Senator Alan Peter S. Cayetano sa pagharap nito sa media kaninang umaga. Ayon sa kanya, mabuti umano ang pinapakita ng gobyerno sa pagsikap nito na magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao at ang maitutulong umano niya ukol dito ay ang pagbibigay ng makatutulong na komento. Dapat umanong may saayos na at masimula ng kasunduan ng mas maaga pa bago ang taong 2016. Ang problema kasi ng peace talks, ang totoong hindi pa pinag-uusapan yan is leadership. No? Meaning, what happens if the MILF leaders are not elected into office in 2016? What happens when the present leaders ngayon of ARM does not want to give way to MILF? But for me, one thing I can contribute, I think, a constructive criticism, masyado matagal na yung time frame nila 2016. Samantala, nagbigay naman siya ng kanyang pahayag ukol sa isyong hinaharap ngayon ng Senado. Sabi niya, nakakahiya umanong sabihin na sa pagharap ng bansa sa iba't ibang problema ay napag-uusapan pa umano ang pera. First of all, nakakahiya for the Senate. At the time na maraming kalamidad, at the time that peace and order is a big issue because of yung mga nangyayari sa Quezon and yung mga crimes na nangyayari sa mga highly urbanized center around the country, ang pag-uusapan ng Senate pera. So I'm sad that this is happening and I'm sad that the senators are in the middle of these discussions because it shouldn't be an issue. In fact, may nag-text sa akin na pinapaabot ng mga sundalo na sila binawasan pa sweldo, nag-ambagan, makapagbigay lang sa Region 11 samantalang ang mga senador, milyon pa lang pinag-uusapan na pasahan ng pondo. Nabanggit naman din ng senador ang tatlong kaukulang kasulukuyang tinitingnan hinggil sa kontrobersyal na anti-cybercrime law. Samantala, nangako naman din siyang magbibigay ng tulong para sa pamilyang apektado ng Bagyong Pablo. 5 million to two provinces and Compostela, Valley and Davao Oriental, and a total of 6. And then the city of Taguig, the mayor, my wife is here, they're also giving a few millions from the city sa atin. Then 5 to 10,000, but we're going to increase it to 5 to 20,000 for small businesses na totally nasira. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vicky de Guzman.